Hello po, Lagim Fam. Welcome back to Lagim After Hours. Ako po si Christine Abrigana, ang host ng Lagim, a Filipino True Crime Podcast. Itong Lagim After Hours ay isang bonus content format na video lang and in Tagalog. And kinreate ko to para ma-feature ang mga lesser known cases, smaller cases, shorter cases na hindi ko pwedeng i-feature sa podcast ko dahil nga yung podcast ko usually, ang mga episodes ko doon ay 40, 50, 60 minutes plus. Pero nasayangan naman ako dahil gusto ko rin i-feature ang mga smaller cases na to because they deserve to be heard and to be known about. Kaya heto na lang, nag-create na lang ako ng simpleng video bonus content and I hope you like it. If you're interested in these videos and in the podcast, make sure to follow me, subscribe, share, like, comment. And if you are going to look for my podcast, make sure that you go to Spotify or Apple Podcast. I-type nyo lang Lagim, a Filipino True Crime Podcast. Tapos makikita nyo may 5 seasons na ako. At ang daming episodes na pwede pagpilian na pwede nyo pakinggan. Anyway, without further ado, let's get into today's case. Ang kaso natin today ay about kay Christina Rowe, isang 28-year-old na former model na Filipina-British na tumira dati sa Worcester, England kasama ang kanyang anak. Noong December 2019, nakilala ni Christina Rowe ang isang lalaking Briton na nagngangalang Charles Byrne sa isang dating app. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon kaya naman di rin nagtagal ay lumipat si Charles sa tahanan ni Christina sa Worcester, England, kung saan si Christina ay nanirahan kasama ang kanyang anak na pangalanan na lang nating T dahil hindi pinayagan ng British courts na i-publicize yung pangalan ni T dahil nga minor de edad ito at that time, 8 to 9 years old ata yung bata, kaya pinangalanan na lang siyang T, as in letrang T. So, sa loob ng halos 6 na buwan, silang tatlo namuhay na parang pamilya, magkasama dun sa tahanan ni Christina. Pero nung first part of 2021, nagwakas ang kanilang relasyon at si Charles bumalik sa tahanan ng kanyang pamilya. Nung February 10, 2021, biglang bumalik si Charles sa bahay ni Christina. At ang mga sumunod na pangyayari ay sobrang nakakatakot. Isa itong trahedya na hindi malilimutan ng mga tao sa komunidad ni Christina. Sinabi ni Charles na pumunta daw siya sa bahay ni Christina upang iligtas si T, yung anak na babae. At nagdala pa nga siya ng maleta para daw mag-pack ng mga gamit ni T dahil gusto niyang dalhin ang maleta at si T sa lolo't lola daw nung bata. Pero syempre, hindi naman yun ang nangyari nung gabing yun. Pagkadating ni Charles dun sa bahay ni Christina, nagsimula silang mag-away. Tapos sabi ni Charles na walan daw siya ng kontrol sa sarili at sinakal niya ang dating kasintahan. Sabi ni Charles, naging kulay asul na daw yung mga labi ni Christina pero tuloy-tuloy pa rin niyang sinakal ito. Ayon sa kanya, di daw namatay si Christina agad-agad pero tila nagmadali ito si Charles kaya ginawa niya, sinaksak niya sa dibdib si Christina. Pagkatapos, nung namatay na nga si Christina, inilagay niya ang katawan ni Christina sa maleta. Pero bakit niya ginawa to? Kasi maraming katanungan, like, what was the motivation, diba? So during the investigation later on, para nga naman maintindihan ng mga polis kung bakit ginawa ni Charles yung ginawa niya, ibinunyag niya ang isang nakababahalang at delusional na pag-iisip. Naniwala kasi daw si Charles na si Christina ay isang transgender na lalaki at isang pedophile na nagtatago ng isang bata sa bahay. Yung bata, si T, di ba? Hindi niya kasi pinaniwalaan na si T ay anak ni Christina, which is weird kasi diba naging magsyota si Christina at si Charles. Tumira sila sa isang bahay for 6 months. So bakit naisip ni Charles na si Christina ay isang transgender na lalaki, na si T ay hindi anak ni Christina? Later on, this will make more sense, kaya stay lang kayo, no? So yun nga, yun yung naging purpose ni Charles sa pagpunta doon kay Christina. Yun yung motivation niya kung bakit niya pinatay si Christina in the end. Ang hindi niya lang in-expect is si T biglang magigising that evening from her sleep. So, si T kasi narinig niya yung sigawan sa bahay nila at bumaba siya sa hagdan.
Nung bumaba siya, nakita niya yung walang buhay na katawan ng kanyang nanay. Tapos si T nakita ni Charles. Si Charles naman nagpanik. Sa sobrang panic, hinabol niya si T at sinakal. So itong adult grown-up man, sinakal ang isang 8-year-old, isang 9-year-old na batang babae habang binubulong dun sa bata, sorry. Inamin ni Charles later on na sinakal daw niya ang bata ng about 20 to 30 seconds hanggang mawalan nito ng malay. Pagkatapos, inihampas daw niya yung ulo ng bata sa sahig for how many times? Maraming beses. Kasi balak daw niya patulugin si T para di na daw makita ni T ang katawan ng kanyang nanay na nakahandusay doon sa bahay nila. Nung mawalan ng malay si T, akala naman ni Charles na tuluyan na niyang napatay yung batang babae. So, ang ginawa niya afterwards, inilagay niya yung katawan ni T sa isang bathtub dun sa banyo ng bahay ng nanay niya. Ang hindi alam ni Charles is buhay pa si T. Ngunit nagpanggap na patay hanggang sa umalis na si Charles dun sa banyo. Nung makaalis na ng banyo si Charles, bumaba itong lalaki para maglinis ng bahay. After naglinis ng bahay, umexit na siya sa bahay ni Christina, pero dun nakita siya ng isang witness, isang kapitbahay na may dala-dalang maleta daw na mukhang napakabigat. Ang hindi alam ng neighbor, of course, na ang laman ng maleta ay ang walang buhay na katawan ni Christina. Nung makaalis na sa bahay ni Christina si Charles, nag-drive ito papunta sa bahay ng kanyang nanay para maghanap ng mga ladrilyo. Ang balak kasi niya is ilagay yung mga ladrilyo dun sa maleta upang bumigat ito ng tuluyan. Ang balak pala niya ay ihagis ang maleta na ito sa isang ilog na nagngangalang River Severn. And yun yung ginawa niya. Pagdating niya dun sa ilog, ihinagis nga niya yung maleta para tuluyan ng maitago ang karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa. Pero itong secret ni Charles, hindi mananatiling secret for a long time. Dahil the next day, may isang citizen, isang tao na nag-dog walking that morning. Tapos napansin niya, bakit may mga bakas ng dugo dito at tila may kinaladkat na something, tao ba or bagay sa may ilog, sa may River Severn. Agad-agad naman na inalerto ng taong ito ang pulis at kalauna natuklasan na rin ang katawan ni Christina after nung na-alert na ang mga pulis. Agad-agad naman na isinabmit ang katawan ni Christina for a post-mortem examination at sabi ng medico legal is may malaking pasa sa leeg si Christina at yun, ebidensya yun sa pagsakal sa kanya. Tapos may isang sugat din siya sa dibdib at may isang tusok kumbaga na tumagos sa kanyang puso at baga. So that was Christina being discovered, diba? Pero before pa man natagpuan yung katawan ni Christina, kung magre-rewind tayo the night before nung pinatay pa lang si Christina, si Charles, after niyang ihinagis yung maleta dun sa ilog, hindi pa rin tapos yung kanyang gawain that day or that evening. Kasi bumalik siya sa bahay ni Christina na may daladalang pala at balak niya palang ilibing si T ng buhay or patay, whatever, balak niya talagang ilibing si T. Si T naman sa takot niya at akala niya siguro si Charles T na babalik, naka-recover siya dun sa bathtub tapos umahon siya, pumunta siya sa bedroom at nagpanggap na natutulog. Nang makita ni Charles na humihinga pa pala itong si T, inakala niya na nakakuha daw si T ng medical assistance, baka daw may parating na mga police or first responders or kapitbahay. Kaya parang wala na siyang ginawa kay T, tapos bigla na lang siyang bumulong sa sarili niya, mas gugustuhin ko na lang makulong. Walang context, hindi natin alam ang context, pero sinabi niya, mas gugustuhin ko na lang na makulong. I don't know if he said that in the context na, sige, hindi ko na lang patayin tong batang to or hindi ko na lang siya ilibing. Kasi I'd rather go to jail, kumbaga, di ba? Parang hindi klaro sa court documents. So pagkatapos nun, umalis na si Charles sa bahay ni Christina, tapos kinabukasan nga at around the same time na madidiskubre na ang katawan ng kanyang nanay, si T naman nagising, hinanap ang cellphone ng nanay niya at tumawag ng pulis. Agad-agad naman na dumating ang mga pulis at tinulungan si T. Soon enough, they put together all the evidence they had so far. Tapos inaresto na nila si Charles Byrne sa bahay ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa mga police officers na normally
umiinom siya ng isang antipsychotic medication, ngunit hindi niya daw ito nainom nung araw before na namatay si Christina. Kumbaga, ewan ko, feeling ko nagbigay na siya ng alibi or ng depensa para bang excuse kung bakit niya pinatay si Christina. Siguro yun yung purpose kung bakit niya sinabi yun. Sa kalaunan naman, ayon sa mga forensic psychiatrist na tumingin kay Charles, pinagdudahan nila yung statement na yun. Despite the claim na gumagamit daw siya ng antipsychotic medication, in-interview pa rin siya, in-interrogate pa rin siya ng mga pulis dahil sabi ng mga pulis, well, it seems fit to interview naman ito si Charles kaya nagpatuloy lang sila. In the meantime, inimbestigahan naman yung kotse ni Charles tapos may nakita nga sila ng ebidensya ng dugo, ng bakas ng dugo dun sa likurang upuan at sa mga hawakan ng pinto ng kotse ni Charles. Sa mga panayam kay Charles, nahirapan si Charles na ipaliwanag ang kanyang mga ginawa, ang rason, itong mga duda about kay Christina being transgender or being pedophile. Parang nahirapan siyang i-explain tapos ang daming contradictions. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit niya inatake si T. Tapos at some point sabi niya, well, nagpanic ako after kong inatake si Christina. Tapos tumingin ako kay T. Akala ko duwende si T. Tapos kailangan ko siyang patayin. And then at some point, nung hindi na daw makahinga ng malalim si T, nung nawawala na daw ng malay, biglang na-realize niya, hindi pala duwende si T, bata pala, kaya sabi niya, okay, hindi ko na lang to papatayin. Like, it's very, very weird. Inamin niya na kumuha siya ng pala para ilibing si T, pero wala daw siyang intensyon na patayin si T, which doesn't make any sense. So marami mga contradiction dun pa lang sa interview stage ni Charles. Pero feel ko, in all of this discussion about Charles' mental illness or mental state, parang wala nang nag-focus kay T. Si T, lubos na trauma sa nangyari sa kanya. Officially, na-diagnose siya na may post-traumatic stress disorder. Tapos, sinabi din na in the future, there's a very big possibility na magsasuffer siya ng depression and other mental health illnesses. Pero hindi natin ito malalaman until much, much later, di ba? After nang namatay si Christina, nalagay sa foster care si T. So, may foster parent siya. Tapos, itong foster parent, nung paglilitis ni Charles Byrne, nagbigay ng isang victim impact statement. Sabi nila na yung daily life daw ni T sobrang naapektuhan, napakalalim ng epekto ng trauma na ito sa pagkabata, sa daily life ni T, at hindi rin nila alam kung ano ang maging resulta ng trauma na ito in 10, 15, 20 years time. But they're hoping for the best. Tapos, mabalik naman tayo sa mental state ni Charles dahil naging sentro ito ng kaso whether we like it or not. Sinuri siya ng mga forensic psychiatrist upang masuri kung siya ay fit para mag-plead at magbigay ng posibleng depensa sa kanyang paglilitis. Agreed naman ang both defense and prosecution na si Charles ay isang paranoid schizophrenic. So walang away, walang disagreement na si Charles ay isang paranoid schizophrenic. Sumang-ayon na rin sila na nakakaranas itong si Charles ng delusion, hallucination at magulong pag-iisip. Ang kanyang kondisyon ay hindi na-diagnose at hindi nagamot nung bata pa siya. Bagaman may mga palatandaan ng mental health issues mula nung early childhood days pa niya. Funny enough, pero hindi naman siguro masyado funny, ang kanyang mental health ay bumuti after nang maaresto siya at makulong. Dahil at least sa kulungan, regular yung mga doctor check-up niya, which is like super ironic, diba? In the end, si Charles Byrne ay sinampahan ng kaso ng murder and attempted murder. Sa kalaunan, nag-plead siya ng guilty sa manslaughter but not murder dahil sabi niya, walang premeditation, walang intention to kill, kaya manslaughter lang. After a couple of months, nag-plead na rin siya ng guilty to attempted murder para kay T. Usually, ang isang tao na humaharap sa isang criminal na paglilitis, nilalagay yan sa isang jail while awaiting trial, ganun, diba? Hindi ito nangyari kay Charles. Instead, ang nangyari sa kanya, parang ikinulong siya sa isang high security prison dahil nga sa mental illness niya.
Sa huli, binigyan siya ng life sentence. Nung matapos na yung paglilitis, binigyan siya ng life sentence at isang hospital order para sa manslaughter. So hindi siya binigyan ng guilty verdict for murder. Manslaughter lang, which is milder than murder. Pero what does it mean? Isang life sentence plus hospital order. Well, it simply means na kailangan siyang ibalik muna dun sa high security hospital. Tapos kung maituturing na siyang fit, mentally fit, pwede na siyang ilagay sa normal na prison, at doon kailangan niyang iserve ang kanyang minimum term na 16 years. Doon sa attempted murder charge niya, na-sentence din siya ng 13 years, pero he will serve it at the same time sa 16 years, 'di ba? And in all of this, I feel masyadong na sentro si Charles sa usap-usapan about this case. Tapos nakalimutan na nating i-focus, i-center si Christina. Si Christina ay ipinanganak sa Angeles City. At 28 years old lang siya nung siya ay namatay. In her lifetime, she worked as a model, tagalinis, nag-retail assistant din siya, at sobra siyang minahal ng kanyang anak at ng kanyang komunidad. Ang kanyang anak nga ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na pumunta ng UK dahil nga nais niya na city magkaroon ng magandang buhay at pinakamagandang edukasyon, 'di ba? Sa aking pag-unawa, si Christina ay may British passport kaya madaling nakatransfer sa UK. 3 years lang siya sa UK bago siya pinatay. And I feel like hindi man lang niya nasimulan yung new life niya sa UK tapos parang kinitil na yung buhay niya ni Charles Byrne. Si Christina ay palaging idinidescribe na bilang maganda, mabait, kaaya-aya. Nag-volunteer pa nga ito sa isang charity shop. Tapos yung kawalan niya, lubos na talagang na-feel ng kanyang community. Bilang isang kaibigan, sinasabi na siya ay mabait, nakapagbibigay ng mahusay na mga payo, siya ay mapagmahal at mapag-unawa. Siya ay itinuring na isang mabuti at mapagmahal na ina na labis na namimiss ng kanyang anak, which I think is very, very sad, di ba? Ang kasong ito ay nagpinta ng isang trahedya, kumbaga, ng isang mahinahon at mapagmahal na ina na ang tanging pagkakamali lang, kung gusto niyo mang tawagin ito na pagkakamali, ay umibig sa isang lalaki na may malubhang mental health issues. Si Charles naman, as much as I hate to say it, on a very, very small, minor level, parang biktima din siya ng failing mental health infrastructure sa UK. In the end, mamamatay tao pa rin siya. Alam niyang ginawa niya, alam niya na pumatay siya ng isang tao. No matter what kind of delusions, no matter what kind of intentions or beliefs he had, kung sino man yung pinatay niya, whether he believed na si Christina yun o hindi, alam niya na pinatay niya yung taong yun. Sa huli, labis ang kalungkutan ko for T. Ang epekto kay T at sa pamilya ni Christina ay napakalalim. Hindi natin alam kung ano yung haharapin ni T as she grows older kasi kakilakilabot yung naranasan niya. Ang hope ko lang is yung support system ni T ay matatag, na bibigyan siya ng maraming pagmamahal, ng maraming TLC, kumbaga, para naman ma-mitigate yung trauma na naranasan niya, and hopefully moving forward yung life niya ay magiging thriving and she will be successful in anything that she wants to do. Ayun po ang kaso ni Christina Rowe, one of the saddest cases na na-cover ko po dito sa Lagim After Hours. Ayan po, I hope you liked this case. I hope you liked listening to it. Kung gusto niyo pong ma-up-to-date sa all things Lagim Podcast, make sure na mag-sign up po kayo sa newsletter ko. Make sure to follow me on TikTok and YouTube. Subscribe, comment, like, share, save, whatever po. And if you want to listen to any of my podcast episodes, just look me up on Spotify and Apple Podcasts. And yeah, until next time, Lagim Fam, thank you so much for all the support and for watching. Bye!